Hello mga kakabs, ito nga pala yung aking ganap sa araw na to. Ayan nga pala yung aking niluluto. Magluto lang ako ng kanilang hapunan. Yan nga pala yung chicken kabsa na naman yung aking gagawin. Ayan nga pala yung pagkatapos ng pagluluto ko, nilagay ko lang siya sa kaldero na parang may takip. At syempre dito na naman tayo sa part kung paano tayo magluluto. Kahit naman yan ay paulit-ulit. Pero iniiba-iba naman yung pagluluto niyan. Ayan nga pala, dito naman ay naglagay nga lang pala ako ng mantika. Pagkatapos naman mainit na yung mantika, ilagay ko na yung bawang at saka sibuyas. Pwede naman yung pagsabayin, bakit pa isa-isahin pa yan. At yan, pagkagisa na nga ng bawang at saka sibuyas, nilagay ko na rin yung manok. Ayan, hinahalo ko muna siya konti para naman kahit papaano mag-combine naman yung ginigisa kong kamatis at saka bawang sibuyas dyan sa ating nilalagay na manok. At yan naman sa part na yan, naglagay na rin ako ng tomato paste at saka yung mga iba pang spices na aking nilalagay dyan para naman maging malasa pa siya lalo. Ganyan ang pagluluto. Dapat kailangan muna siya gisag-gisahin bago siya lagyan ng tubig. At yan naman, pagkatapos ko na nilagayan ng tubig, bali naman ay akin na yung papakuluan ng kalahating oras para naman ay mabilis yung paglalambot niyan. At yan nga pala, sa part na to ay tapos na ako magpapakulo at bali nga pala hainin ko na yan. At dito nga natawa ko kasi hindi ko alam, hindi kami nagkaintindihan, gusto ng amo ko na ilalagay pala siya doon sa yung parang sa ubin. At ako naman kasi ang ginagawa ko mantika, wala siyang nagagawa nung nagawa ko na. Sabi ko tapos na, piniperito ko na. Ayun, sabi niya, okay lang yun. At saka yan nga pala yung aking pagpeperito dyan. Bale nga, hindi na siya as in na yung sunog na sunog kasi luto na yan. At yan naman, tinitingnan ko na yung kanin. Ayan, luto na nga. At yan naman ay nilagyan ko rin siya ng sili sa ibabaw. At tinahain ko na rin yung manok. Ayan na. Ang una nga pala kakain dyan yung amo kong babae kasi may pasok siya. Kaya ayan, hinahainan ko na siya. At yung iba naman, nilagay ko lang sa parang kaldero na may takip na. Yung lagi siyang mainit. Hindi ko talaga alam kung ano ang tawag dyan. Bahala na kayo dyan. Basta, yan. Yan na yung aking pagkakaintindi dyan.